Helen, magandang hapon po sa inyo ang aming butiin at masipag na governor sa Quezon. Gob? Magandang hapon po, Gov. Hi, good afternoon, Sir Henry. Opo. I'm Karen. Kayo daw Hello po, po, ma'am. sabi po ni Karen, nag-issue daw na rin daw po kayo ng lookout bulletin sa mga ospital. Karen. Ah, hindi naman. Hindi naman. Oo. Pero yung mga, may mga ano ba ma'am? May mga nadaanan pa rin kayong mga mawalang galang na medyo madudumi pa rin ho at hindi maaayos? From the last naman, may mga isolated case lang. Opo. Ano naman, everything is, meron ng mga ilan na delinquent. But malaki naman ang improvement namin. Alam na nila kung saan ako mga sensitive and Opo, etc. So, they just have to maintain. That's why pag pumupunta ako, hindi nila alam. It's a Surprise visit. Oo. Ever Opo. since naman na dumadaan ako ng hospital, hindi Opo. nila alam na dadaan ako. Kasi Nako. doon naman makikita talaga kung na-maintain, 'di ba? Kung walang nakabantay, walang nakatingin, 'di ba? Kung sila po ay sumusunod sa mga patakaran, sa mga alituntunin, hindi naman po kailangan laging binabantayan, 'di ba, Gov? Yeah. No, so doble dagdag trabaho sa mga staff namin sa help desk pagka ganon. Ma'am, nako, speaking of surprise, kasi ang NGCP ho ay nag-announce na ng mga power interruption at mga brownout. Tatamaan po ang Quezon, which we would like to ask yung, ano po ang inyong direktiba kasi ang medyo mahirap na tamaan ng brownout yung mga ospital po natin. Okay naman po kami sa hospital. Meron po kaming mga generators in our hospitals. Apo. So far hindi affected. At least medyo hindi naman ganun kahaba. I think 2 to 3 hours yung pag wala ng kuryente in some parts ng Quezon. Hindi naman sabay-sabay yung mga lugar. Apo. But yeah, on and off. Oo nga. Meron na ba kayo dyan sa atin? May mga nararanasan na po kayong talagang... Yes po, kahapon po nawala ng the other day. Opo. Ano ba araw kahapon? Thursday, Wednesday. I think may mga lugar po reported ng NGCP, nagte-text naman sila, and then nag-i-inform naman ng ating mga satellite offices nawawala ng kuryente. Just earlier, nasa Tayabas ako, nawala ng kuryente for a while. So, mga lugar na dito sa second district, nawawala na rin ng kuryente. So, Opo. sa electrico-operated by electrico-operative, may mga ganyan na rin na situation. Pero katulad din po ba dito sa Metro Manila, Gov, na nagsabi po ang NCRPO Sa Manila. Wala kasi ako sa Manila. hindi po yung PNP po. Yung PNP po kasi nagsabi na medyo kailangan po na yung alerto po yung puwersa po ng kapulisan kasi mas marami daw pong mga nagtatangka na siguro mag-akyat bahay, magnakaw, lalo na pag walang kuryente, madilim. Diyan po sa Quezon, ma'am. I'm sure yan, pag nasa ganung situation, tayo lagi, nasa high risk ng mga ganyang mga illegal na gawain. Kanina lang as a good example, nag-iikot ako doon kasi kami, may festival kami, Harvest Festival. Opo. Tinatawa ko kasi may nakabitin na mukha may kumuha na. Kwento nung taga-barangay, kagabi po kasi nag-brown out. Opo. Kasi may kumuha na nung nakasabit na mga gulay. Opo. Talaga lang. Opo, may kumuha nung mga nakasabi. I mean, it's a simple example na pag siyempre madilim, nalingat ka, merong mga possible items na pwedeng manakaw. Yung theft talaga naman. Number 1 sa crime natin palagi yung theft. So, kung nawawalan ng kuryente, siyempre madilim, no? Kaya kailangan maging vigilant din ang families. Correct. Opo. Pero sana yung kung saan man napunta yung gulay na yon ay nakatulong po sa pinaka nangangailangan. Ayun po. Pero kasi ang problema nga ma'am yung poverty.
sa buong Pilipinas, ang sabi ng PSA ay 23.2% if I'm not mistaken ang itinaas ng bilang po ng mga mahihirap. Pero diyan po sa atin, kung di ako nagkakamali, napababa nyo naman ang 16% since kayo umupo. From 16. From 16, I'm sorry. From 16, oo. Yeah. Oo. Napababa. So, Opo. yeah. Well, it's a concerted effort of everyone. No? Oo. So, of course, we give credit also to the mga sustainable programs ng national government, like the SWD has a very good program. Yung kanila mga sustainable livelihood program, PCRP nila, yung ginagawa nilang capacity building with mga 4Ps, Opo. and nakapagpag-graduate na ang 4P, things like that. So, na-complement naman yon ng mga social services program ng province to help yung mga vulnerable sectors whenever may mga challenges to become poorer pa pagka, halimbawa, pag nagkasakit, dahil available ang aming mga assistance. So, Opo. naiibsan yung kanilang financial burden, nababawasan yung hirap nila. So, instead na pagsasangla, etc., or mangungutang sila sa may mga interest, napiprevent yon. So, maraming interventions actually. And then kami, we focus talaga doon sa sustainable. Hindi kami nakafocus sa mga dole-out programs. Talagang sana long-term, may mga assessment, validation, even sa farmers, yung ginagawa ng mga programs. Ganun ang focus namin sa Quezon. Pero, so I think yun po yung nakapagpatulong, plus may mga pumasok na rin ng mga investors that generate jobs. So, from previous years, from siguro 10 years ago, malaki na rin po ang pinagbago in Quezon. But yeah, from 2022, it's 16% nung pero ako ay nag-assume. Napaka-dramatic po nun sa pagka-partner. From 16.3, napababa ninyo ng 6.7%. Oo, yun ang data ng PSA. Oo. Yeah, and ano po yun, magandang milestone and accomplishment for the province kasi nga Quezon ang pinakamahirap na lalawigan in Calabarzon. No? So I remember ang Quezon is number 17 all over the Philippines sa provincial poverty index. Opo. As far as I remember, no. So I'll check kung pang ilan na ngayon. I think lumayo na kami. Pero ano po, Gov, ang usually po kasi na pag sinabi kasi ng isang pamilya na pakiramdam nila sila ay mahirap o walang makain, usually po kasi ito yung perceived po nila. So bilang tayo po na nasa pamahalaan po na nasa gobyerno, paano po ba natin matutulungan din? Sabi nyo hindi po kayo kumbaga gusto niyo sustainability, hindi lang po dole out. Yeah. Yung dole out kasi pang emergency po pero yung pang matagalan. So isa ito sa mga inyo pong isinusulong lagi, tama po ba, Gov? Opo. The simplest programs that we implement, sinisiguro namin na pakikinabangan ng pamilya, plus of course ang priorities binibigay doon sa poorest of the poor, no? Medyo mahirap lang yung perceive nila, which kahit naman hindi siguro doon sa kanilang perception, even kami from the government, nakikita namin na sila yung poorest of the poor, no? So, kaya ang focus ng program papunta sa kanila.
So, kami, aggressive kami pagdating diyan, no? Talagang baba, pupuntahan, validate, capacitate, then continuous yung namin, technical assistance, monitoring, Opo. hindi binibitawan, no? So, ganun ang for all programs namin ng pangkabuhayan for farmers, fisher folks, or the MSMEs natin. Meron siyang mga programs kami talaga na per year ibibigay sa kanila. So, yung MSMEs namin, ni-strengthen namin talaga yan. So, happy sila doon sa gawa ng portfolio. Opo. Pero ma'am, paano Kakaiba yung programa. paano pa ma'am napapasunod o nadidisiplina? Kasi with all due respect, meron kasing attitude tayo mga Pilipino na pag pera ng gobyerno, pag pera ng nagaling halimbawa kagaya ninyo sa Kapitolyo, may attitude na ko na hindi, pwede naman, hindi naman tayo, hindi naman, atin naman yan, pwedeng hindi na natin yan palaguin o hindi na natin bayaran. Yung mga ganong attitude, paano natin minomotivate, ma'am, lalo yung ating mga kababayan sa mga ganyang, minsan naliligaw na konsepto? Kami kasi, sir, yung aming mga beneficiaries, nag-a-apply sila, nag-express sila ng interest. Apo. So pag bibigay namin yan, mag-a-assessment yan. So from day one, alam na nila na seryoso kami at hindi ito basta programa. And ako, very vocal ako sa kanila. Pag sinabi ko na, ano yung problema ninyo, for example, sa mga product development ninyo, pupondohan namin yon in succeeding years. Apo. So alam nila na ako, yung attitude ko, sinasabi ko lagi sa kanila na pahalagahan yung binibigay ng gobyerno kasi minsan na magkamali ka, 'di ba, yung pinabayaan, binigay mo. Syempre, hindi naman maraming resources ang gobyerno. Baka once ka lang makakakuha ng ganon, 'di ba, na opportunity. So we're happy. Tsaka, I think nakita nila na yung kaibahan nung sa Kapitolyo talaga, pinupuntahan sila binabalidate sila, yung monitor sila continuously. So, sa amin nga, yung mga beneficiaries namin, I think yung sa MSMEs namin, nasa 20,000 ang beneficiaries namin accumulated from previous years. Diretso pa rin yung coordination nila sa aming tanggapan doon sa unit na nag-handle sa kanila. So whenever may mga challenge, they can contact and communicate and nagpapatulong sila. So I think nakikita nila na seryoso siguro kami na hindi bigay lang. Yun. Kasi may hirap din sa kanila, may sakripisyo din sila like training. Apo. Yes. Pagka-training sila. So kung hindi sila pag-exert ng effort, wala silang makukuha. Tsaka I think yun. Tsaka yung first step din, Gov, na banggit nyo, sila mismo ay interesado. Nag-express sila ng interest. Sila ang may gusto na mapabuti yung kanilang buhay. So willing po sila na mag-train, na ma-monitor. Kumbaga, partnership po, ika nga. Hindi lang yung ibibigay mo yung pondo at papabayaan na po sila, Gov. Bahala na sila. Yes, Hindi, oo. May needs assessment kami, sir. Kung anong kailangan nila, yun ang pinaghahandaan namin. So like ngayon, nagbabalidate na sila for 2027 Apo. na programs namin. So yes po, may mga beneficiaries na po kami for 2027 budget. Wow. So ngayon po, preparatory na po kami ng mga needs assessment nila, validation, and then yun yung gagawan po namin ng project design. So, continuously, yung pagdating na next year, nag-procure na kami, start na ng training. So, ganun po kahaba, hindi siya yung basta katulad no, may pamimigay na ganito, bibigay lang nila. That's it. Then tapos na. So, hindi po ganun kami sa Capitol.
partner, kasi kung hindi tayo nagkakamali, ma'am, yung nahango na sa kahirapan is 260,000 or individual. Kumbaga more. nag-graduate More or 50,000 families more. Kasi yung survey na pinag-uusapan natin, kung hindi ako nagkakamali, 2022, 2023 pa yun. Ma'am, Four 2024. So, maaring marami na uling napadagdag na gumraduate sa kahirapan. Ma'am, we're hoping, sir, kasi Apo. siyempre yung mga crisis like this, no, dapat siguro natitingnan din at least yung mabilisang survey, nakikita din natin. But ano naman yun sa ground po pagka bumababa ako, kinukumusta ko sila kumusta? Mahirap? Yeah, mahirap, pero was able to survive. Opo. So, ibig sabihin, hindi naman nahigit na bagsak na talagang naramdaman nila sila, naghirap sila, no? So, surviving, yun lang sigurong importante na makita namin na yung ganitong panahon ay hindi po sila nahigit na humirap sila. But yeah, nagkaroon ng challenges pero remain doon sa estado ng buhay nila. Okay. So, ma'am, it's already May. Kumbaga, kumbaga mid-year na. Kumusta naman po yung mga accomplishments po natin na na-reach po ba natin yung mga targets natin sa mga programa, sa mga mga plano po natin na nakalatag po for this year. Nabanggit nyo, nakakatuwa, 2027 na paghahandaan nyo na po, nakalista na yung mga programs at mga beneficiaries. Ganun kaaga. Ganun ka proactive. Yeah. Kasi currently, implementation na kami. As per monitoring namin, kasi every Monday, nagmaman-com ako no? Yeah. So, closely monitored ko yung kanilang implementation of program. So, nakikita ko over the years, yung mga naging problem as pagdaan ng taon, titingnan namin ang na-miss namin. So far, maganda yung report sa akin ng budget officer and project monitoring. So, continuously, minomonitor namin yan, no? On target naman kami, mga implementations namin. Nagre-recalibrate lang because of this crisis. Yes. So, may mga programs na hindi pwede ipagpaliban and realign to another program that makakatutong sa mga kalalawigan. Siguro, partner, para doon sa mga nakikinig lang natin kapwa Quezonian at maaaring sa ibang lalawigan na rin. When you say Mancom, kasi madalas nating naririnig yan sa mga pribadong kumpanya, di ba? May Mancom tayo ngayon. Tuwing Lunes. Ma'am, ano ba yung Mancom at ano po yung buting na idudulot nito sa mamamayan? Anong ginagawa doon sa Mancom? Kumbaga. Okay, so it's a management committee meeting, no? Ibig sabihin, lahat ng heads, department heads, o parang sa national government ay cabinet members, cabinet meeting. Ganyan po sa, cabinet meeting. So sa amin, basically, reporting on what's going on in each of the departments, what are the issues, so that personal ako na nag-a-attend kung kailangan i-elevate sa akin or sa level nila. So, ang importance noon, yun nga, timely ang delivery ng services, yung mabilis na natutugunan yung mga issues and concerns ng aming kalalawigan. Yun yung advantage noon. Importante yun dahil sa lawak ng programa na in-implement, no? Hindi naman ako ang nag-i-implement noon, kundi entrusted it to each of the departments like provincial agriculturist natin, veterinarian natin, sa youth natin, yung social services natin, sa health natin. Sobrang lawak, sir, nung programs So, kailangan talaga closely monitored. No? So, minimum of 2 meetings ako in a month. But, so twice a month. Yun ang minimum ko. So pwede pa po kayo magpatawag pag may talagang urgent. midweek
Yeah, may mga subcommittee meeting kasi kami, naka-cluster din sila. Like, pagka-issues ay sa finance, of course, I have to call on. And then, each of them, alam na nila pag mag-advise ako, I need to talk to one of the department heads, sunod-sunod sila dyan. Pag one-on-one, I have, aside from the MANCOM, I have one-on-one meeting with the department head. Sa kaya madaling matukoy ang problema, kahit sa kaila-ilaliman, bukod sa kayo po bumababa at pinupuntahan ninyo, talagang meron kayong pinagre-report ninyo, yung mga agency, yung mga department heads. Tsaka may group chat yata sila. Tapos, yung solusyon, ma'am, talagang mabilisan kayo kung magpatupad ng solusyon eh. Sir. I'm just a text away, kahit anong oras. It has to be 24/7. So, alam na nila yon na they have to adjust to my work ethics. No? Alam na nila yon nung nagsimula ako na pumasok sa Kapitolyo na walang oras sa akin ng trabaho. So, walang oras sa araw. So, di ba, pag minsan yung iba from weekend, bawal na. Ay, nasa public service tayo. So, alam na nila na kailangan madali silang makontak at matawagan pagka kinakailangan. Anytime, kahit gabi, tutubon sila. Kasi kailangan, yung ganon. So, mabilis lang po. Kasi directly, they can text me, they can talk to me anytime. So, para hindi po naghihintay yung ating kalalawigan. Tsaka yun nga, nakita ko sa isang post, may ang dami daw group chat gov, pero ay naku ma'am, sobrang dami. Pero, shutdown na po yung cellphone. Yung aking cellphone. Pero monitor nyo pa rin, kahit pa paano. So, kahit sobrang dami gov. Minsan, technology talagang galing. Pag medyo dumaan na, hindi ko maalala kung ni ganito, so yung chief of staff ko, saan ko na nga ba kinakausap si ganito? And biglang i-message ako. Kasi yung chief of staff ko, lahat ng chat group nandun ko, siya. nandun siya. Nalito na. So, nandun siya. So, bigla siyang mag-message doon. So, maalala ko na doon, may message ako doon. Yung mga ganyan. So, sobrang dami po. Ma'am, I think very efficient siya and effective yung way namin. Napakahalaga rin po ng partisipasyon ng mga private sector investors, businessmen. Gaano kahalaga po at kalawak na ang narating noong pagiging insurgency free ng lalawigan? Kasi partner, ang Quezon talaga dati kilala yan sa pagkapugad ng NPA, pero nung pasok ni Gob, ilang buwan pa lang naging insurgency free na. Gaano ho kahalaga yung sa mga investor yung pagkakaroon natin ng insurgency free na lalawigan? Ay, very important, sir. Kasi pag narinig nila ang Quezon, ay ayaw nila kasi maraming NPA dyan. Baka guguluhin sila, baka may sasabog na ganito, hingan sila ng revolutionary tax, etc. No? So ngayon, nung na-dismantle po yung mga groups in Quezon, ramdam po nila na yung mga negosyante natin, wala nang sumusulot sa kanila, walang takot. No? So yung malalaki nating investors din naman nakakaranas ng may mga harassment or takot sa kanila. No? So, mas marami na po investors na pumapasok. Imagine mo, may investor kami pumasok in infantarial na car. No? Ngayon, meron nang papunta sa Bundok Peninsula. So, yan po yung nung unang panahon ay ayaw nila. Kinatatakutan. Kinakatakutan nila. Kaya tama, we're on a right track na-prove ko for Quezon. Ay, gusto kong ibalita, sir. Yung Region 4A, kasi ako po ang chairperson ng Regional Peace and Order Council. Sa Region 4A from yung first term ko, then ngayong term na to, I was appointed by the President and reported to SILG kay Secretary John Vic na ang Region 4A with the course effort ng AFP, PNP,
our local chief executives, our barangay leaders, lahat ay era po namin on June 12 na insurgency-free ang buong Region 4A. Wow. And that's a concerted effort of all stakeholders, no, from the government, also yung mga governors natin, mayors, lahat. Marami po nagtulungan. No? So, this is one of the milestone in the region. And baka first po kami na mag-declare ng insurgency-free. No? Apo. So, yun. So, Region 4, Calabar Zone, is insurgency-free na. Wala lang NPA. And you will declare it on sa buong Rio. Buong Rio. Dismantled Ano yun, na. sir? Parang gusto ko lang i-clear yun, no? So, that dismantle nila, no? But syempre, yung threat will always be there. Apo. Kasi they will always want to recover kung saan sila dati nakapag-establish, diba? To restore. May, sa Quezon, may mga ganon, but we're happy na maintain namin for 3 consecutive years. No? Apo. Ako 4th year na yata namin, no? So, ngayon, Wala ng signal si Gov. Ma'am? Oh, pero Quezon is the first among the No. provinces. Sa first region. term namin before 2025. Opo. And Yeah. ang Quezon, ma'am, ang the first among the provinces in Calabar Zone na ideklarang insurgency-free. Actually, may mga provinces po dati na nag-declare ng insurgency. Pero iba po yung naging pamamaraan nila. Ang ngayon, ginaya po nila yung ginawa ng Quezon. No? So, to declare it insurgency-free, dapat dismantle talaga. And it kami from the barangay to municipality. Paakyat po ng probinsya, hindi yung in paper lang diniklara. Opo. So may mga groundwork po kaming ginawa, katulong po ang mga barangay na identified natin na mga hotspots or kung saan yung mga na identify ng AFP na ito kailangan natin ng tulong nila. So may coordination. So ang ganda nung aming naging journey ng declaration insurgency ng mga ng mga munisipyo. Alright. Partner, may ilang... Yun. So, yung ganong klase ng proseso, kami po yung kaunahan sa buong Calabarzon. And ginawa po ng AFP and PNP na i-pattern sa other provinces sa buong Calabarzon. And nagawa po nila. So, kaya, ito po yun, first time na hindi lang just in paper but yung action na for good here in Calabarzon. Okay. Oo. Ma'am, last question na lang po. Kasi kanina galing kayo ng Quezon Memorial ng ating probinsyang hospital. May nakita po kayo roon na mga galing pa ng 3rd at 4th District na pumunta pa ng Lucena, tama po ba? At ano po bang nangyari? Ano po ang magiging solusyon para hindi na po sila raw pumunta pa ng Lucena, medyo malayo-layo? Ano yun, mga yung mga nabulag na because of katarata, may mga diabetes. So, dahil lang off natin, nandito lang po sa QMC. So, nagbibiyahe pa sila, lalayo ng pinanggalingan nila. But actually, may instruction na ako. May mga partners naman kami na mga private doctors where they can send also for assessment, for cataracta surgery. May program po tayo na gano'n para hindi sila pumupunta. Kasi ang layo, sir, eh. Oo. So, galing San Andres, galing ng Mulanay. So, na-instruchan ko na yung staff ko na nakakalimutan nila yung mga billing ko ba? Yung mga billing ko. So, dami na rin Kaya na maganda ginagawa. po na bumababa ako, nakikita ko, bakit hindi ginagawa to? Bakit ganito to? Yung mga gano'n. So ngayon, yung mga magpapa-opera sa mata, magpapaayos ng kanilang mata from now on, doon na sa mga lugar na hindi na pupunta ng malayo. Well, navigation lang. They just have to navigate. No, so
na-instructan ko na po yung chief of staff ko. I think I need to sit down with them at ako po yung magtuturo ng mga proseso sa kanila. Right. Yan, ako. Okay. Partner, Siguro ano na lang, Thank you. thank you Gov at good luck sa atin at magtulungan na lang din po tayo para sa ikauunlad natin, support natin isa't isa lalo na sa may crisis pa rin po kasi Gov eh. So yun po Gov. Thank you. Thank you, Maraming Gov. salamat po sa opportunity. Opo. Happy weekend Happy po Gov. weekend po. Salamat ba. Mag-iingat po kayo. Si Governor Helen Tan, ang amin pong butihit masipag na lalawigan, ina ng lalawigan sa Quezon. Si Governor Helen Tan.